Magandang araw sa inyong lahat. Nandirito po ako para mag-e-spoil sa inyo para sa susunod na episode na si Ka-Spoiler Francis A1. E-spoil ko sa inyo ang magaganap sa bagong episode ng One Piece. Ito ay kinakaabangan sapagkat sa numerong 4 na 1, ng episode na 1111, sapagkat sa numerong ito maraming revelasyon, pangyayari at mahalagang nangyari nung nakaraan ang mabibigyan ng kahulugan at mapag-uusapan. Bago ang lahat, i-like, at i-share nyo muna ang videong ito, huwag nyo na ding kalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel para bilang suporta. At ayan, umpisahan ko ng mag-spoil, ayon sa lumabas, at sa mga source. Lumapag na nga ang mga 4 na Gorosei sa Egghead, kung saan nandoon din unang nagpakita si Saint J. Garcia. Matatandaan natin na may 4 na malalaking itim na parang usok na nababalot sa lugar. Maalaala din natin nung nakaraang chapter na ipinakita na ang mga malahalimaw na itsura ng mga Gorosei. Sa unang bahagi ng ating kwento, kaharap ni Luffy at ang 2 higanteng kapitan ang mga Gorosei. Binabalak daw ng mga ito na puwersahin ang papunta sa Labo Face na kung saan nandun ang kinaroroonan ni Tandang Vegapunk at ang kanyang mga grupo. Nandito din ang sinasabing recording o kung saan manggagaling ang kinaabangang pahayag o revelasyon ni Tandang Vegapunk. Kaya naman, ito ang kagustuhan ng mga Gorosei, na masira o mabura sa ibabaw ng lupa sa pinakadagli ang panahon. Ipinakita din, ang labanan ni Zoro at Lucci na tapos na. Nakita natin na duguan si Lucci, laban kay Zoro nung nakaraang chapter, subalit ito ay nakatayo pa, sa pagkakataong ito. Sa palagay ko, maaring nakatayo ito sa gulat, pagka-shock at hindi matanggap ang pagkatalo o maari ding siya ay nawalan na ng malay. Pupwede ding sinasariwa pa niya ito, kung papaano nangyari ang kanyang pagkatalo, sapagkat siya ay naka-full o awakening na. Hindi na nagbigay ng iba pang kwento sa spoiler patungkol kay Zoro at kung ano pa ang naging nangyari sa kanya. Wala din dagdag kaalaman kung ano nangyari kay Jinbei. Si Luffy at mga Gorosei ay nagpapatuloy ang laban. Maalala natin nung nakaraang chapter na tinawag ni Gorosei Saint J. Garcia Saturn ang 4 pa nitong kasama upang hindi matuloy ang pagpapasa publiko ni Vegapunk ang totoong nangyari noong Void Century. Alam natin na ito ang pinakaingat-ingatang sekreto ng world government na huwag malaman ng sangkatauhan. Habang kaharap ni Luffy ang Gorosei, tinanong ni Dory at Brogy si Luffy patungkol sa kay Nika, subalit hindi niya alam ito at kung sino ito. Tulad ng dati na Za ay napapanganga at nawawalan ng diwa. Sinabi rin ni Luffy na di niya alam ang sinasabi nung dalawa. Habang abala sina Luffy, Dory at Brogy sa pag-uusap, si Gorosei, Warkiri ay nagpakawala ng empakatinding atake gamit ang Haki. Ang ginamit niya ay ang Conqueror's Haki na maitim at kalagim-lagim na pakiramdam. Si Luffy ay parang unang makaramdam ng ganoong Haki kaya Za ay natuliro tulad ng dati niyang ginagawa, pero sa katauhan ni Nika. Siya ay napapatawa din habang natutuliro. Sa pagkatuliro ni Luffy at pagkamangha, nawala sa pansamantalang focus kaya NMN sinamantala ng Gorosei para umatake subalit naharang ito ni Dory at Brogy. Si Luffy naman ay gumawa ng baseball bat na malaki, ito nga ay ipinalo niya at gumawa pa ito ng bola sa kanya hinambalos ng malakas na para bagang naka-home run siya. Ito nga ang ginawa ni Luffy upang paglaruan lamang ang mga seryosong pagmumukha nga mga halimaw niyang mga kaaway. Sa kabilang dako naman, kung maalala natin ang sinabi ni Sanji kina Nami, Usopp at iba pa na sila ay umalis na sapagkat mapanganib at malakas ang mga kalaban, lalo na sa malalaking may itim na Haki at ang masamang pakiramdam na naoobserbahan ni Sanji gamit ang kanyang observation Haki. Kaya naman sila ay umpisa ng tumakbo papunta sa malaking barko ng mga higanti upang sila ay makatakas. Balikan natin si Admiral Kizaru na kung saan siya ay napatalsik ng malayo pagkatapos hambalusin ni Luffy, at siya ay bumagsak sa barko ng mga tauhan niyang Navy. Sa pagkakahambalos ni Luffy, siya ay nawalan ng ulirat at medyo napahinto ng matagal. Ang ginawa naman ng mga tauhan niyang Navy ay alalayan siya at bigyan ng kalinga dahil sa sinapit niya sa ginawa ni Luffy. Sinabi pa ng mga ito na dapat muna siyang magpahinga sapagkat sa tindi ng tamang sinapit niya kay Luffy. Sa huling pagkakataon, makikita natin ang pagbabago, sa kaanyuan ng 2 kapitan na higanti, sila din ay may tinatawag na awakenings, di pa ito ipinakita, malalaman pa natin ang wastong itsura nito pag lumabas na ang manga 1111. Sa aking palagay, sa pagka-awakens ng 2 kapitan na higanti,
Mukhang sumariwa sa alaala nila ang nakalipas, tila bagang ngayon lang sila ulit gumamit ng awakening at ang una nilang sinambitla ay ang salitang. Sorry Joy Boy, ayun nga ang salitang binitawan. Ang katagang, sorry Joy Boy. Mukhang may matinding ugnayan at samahan ng mga higanti at si Joy Boy nung unang panahon. At iyan ang ating aabangan at malalaman sa darating na chapters. Sorry Joy Boy din ang aking inaakalang magiging pamagat ng chapter 1111. Bago ko wakasan, sa panahon na nasa Fishman Island ang Straw Hats, may bahagi sa Fishman Island na nabasa ni Robin sa isang poneglyph. Hindi ito patungkol sa mga ancient weapons pero patungkol sa isang tao. Oo, si Joy Boy nga at humihingi ito ng tawad sa kanya. Ito rin ang tinanong nga din ni Robin kay Haring Neptune ng Fishman Island. Bibigyan din natin ito na theory sa susunod na pagkakataon. Panghuli, at ayon sa mga source, matatagalan din tayong mawawalan ng manga, ito ay 3 linggong pahinga. Yan muna ang ating paunang spoiler at sana nag-enjoy kayo. Mag-i-update ako sa inyo ng bagong spoiler pag buo na ang spoiler chapter natin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Kung nagustuhan o hindi, maaring mag-react, magkomento, maaring maglagay sa pang-ibabang bahagi at lalong magiging maganda ang ating talakayan. Huwag nyo ring kalimutan, i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel. Hanggang sa muli, salamat, paalam.